Dear Amihan Stories presents The Gay CEO Got Me Pregnant, written by Dice. Happy birthday! Bati ni Brianna sa kaibigang si Mika, saka inabot ang isang paper bag. Thank you, Bri. Saad nito at tumungo na sila sa isang pabilog na mesa kung saan naroon din ang iba pa nilang kaibigan na sina Jefferson, Parish, Kyla at Lani. Magkakaibigan na sila mula pa noong high school. O Brianna, nandito ka na pala. Ani Parish, kasintahan nito ni Jefferson. Shot! 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 Shot agad para kay Brianna. Gisi naman ni Kyla at saka nagabot ng shot glass sa kanya. Umisi siya sa mga ito bago inabot ang inumin. Dinig niya ang hiyaw ng mga kaibigan nang dire-diretso niya iyong lagukin nang walang patumpik-tumpik. Oo nga pala, mataas nga pala ang alcohol tolerance ni Brianna. Ani Jefferson. By the way, since it's my birthday, let's play a game. Pass. Agad na sagot ni Parish. Pass din. What? Kailan ka pa tumanggi sa mga challenge ko, Brianna? Gulat na tanong ni Mika. Hindi ako pwedeng gabihin, nakakahalata na si tita. Anya, ilang gabi na rin kasi siyang umuuwi ng madaling araw at isinusumbong pa siya ng pinsan niya sa kanyang tiya. Ganon? But if you accept ni challenge, exempted ka na sa mga susunod. Ani Mika at inilapit pa sa kanyang isang shot glass na may lamang alak. Ano ba kasi yun? Tanong niya. Do you know Stephen Hainsworth? The Bachelor Chief Executive Officer of Hainsworth Incorporation? Narito siya. Ngisi nito at pasimpleng itinuro sa kanya ang kinaroroonan ng lalaki. O, ano naman? Napataas siya ng isang kilay nang makita ang maskuladong lalaki na nakaupo sa island counter ng bar at seryosong nakatitig lang sa hawak nitong baso na may lamang alak. Maraming nais lumapit dito ngunit napapansin niyang tila ba may nakabalot na hiwaga sa lalaki kung kaya't ang mga nais makipag-usap ay umaatras na lang. Alam mo kasi, Bri, maraming nagsasabi na bakla raw yan. Sabad ni Kyla. Ano naman pakialam natin kung bakla nga siya o hindi? We have to find out if that's true. And my supposed challenge for you is to flirt with him. Akitin mo lang, try lang natin kung bibigay. Hagik-hik ni Mika. Hindi naman siya mukhang bakla Anya. Lampas na yan sa kalendaryo pero wala pang asawa. Tapos ni walang nalilink dyan na babae. Puro lalaki pang kasama niyan sa mga magazines. Sabad naman ni Parish. I heard lang but he's kind of allergic daw sa girls. Ayaw daw madikit kasi bakla. Sinabayan pa yun ng tawa ni Mika. Napaka-judgmental nyo, alam nyo ba yun? Disappointed pang saad niya. Saka muling pinagmastan ng lalaki. Ganoon pa rin ang ayos nito. Come on, pagtitripan lang naman natin. And in addition na exempted ka na sa mga challenges ko. I'll bet 10,000 pesos kapag naakit mo yan. Sayang din, sige ka. Ani Mika. Bigla ay naisip niyang kailangan nga pala niyang magbigay sa kanyang tita ng pang-ambag sa bahay. Inisang lagok niya ang isang baso ng vodka at saka tumayo. Pag talaga usapang pera, ngisi ni Parish. That's my girl. Good luck, Brianna. Dinig niya pang sabi ni Mika. Bago niya lapitan ang lalaki ay dumiretso muna siya sa comfort room para mag-ayos. Pinagmasdan niya ang sarili sa salamin. Meron siyang kulot na hanggang balikat na buhok, maputing kutis at matapang na aura. Pagkalagay ng isang matingkad na pulang lipstick ay bahagya pa niyang ginulo ang buhok upang mas magmukhang kaakit-akit. May nakabangguan pa siyang lalaki paglabas. May iniabot ito sa kanyang isang baso ng alak na walang pagdadalawang isip niyang tinanggap at nilagok sa harap nito. Wow, so hot. You're Brianna, right? Tanong ng lalaki. Yeah, thanks for the drink, but I gotta go. Anya at nilampasan na ang lalaki na akmang magsasalita pa, ngunit iniwanan niya na. Habang naglalakad ay tila nakaramdam siya ng pagkayanig sa paligid. Alam niyang mataas ang alcohol tolerance niya, kaya't hindi niya maintindihan ang biglaang pag-iba ng paningin niya. Napailing na lang siya bago umayos ng tayo para lapitan ng lalaki. Hindi masasagot ng alak ang kung anumang problema o gumugulo sa isip mo, mister. Pag-agaw niya sa atensyon ni Steven. Bahagyang nagulat siya nang magtagpo ang mga mata nila.
Ang kulay berdeng mga mata nito na tila kasing lamig ng yelo kung tumingin sa kanya ay tila nagbibigay ng kakaibang pakiramdam. Really? Tanong nito. Yes, but I can make you forget. Mapang-akit na sabi niya rito. Wala siyang ideya kung bakit tila biglang uminit ang paligid. Sa kabilang banda ay naramdaman ni Steven ang presensya ng isa na namang babae sa kanyang tabi nang maamoy niya ang pabango nito. Sigurado ay pakulo na naman yon ng kanyang kaibigang si Paulo. Hindi lingid sa kanyang kaalaman na maraming kumakalat na chismis tungkol sa kanya. Karamihan pa nga roon ay mga haka-haka na bakla raw siya, ngunit hindi na siya nag-abala pang linisin ang kanyang pangalan. I'm gay. Get away from me. Yan ang paulit-ulit na sinasabi niya sa mga babaeng balak lumapit o mangakit sa kanya. Puro babae ang nakapaligid sa kanya habang lumalaki. Yun siguro ang dahilan kung bakit hindi siya brusko. Minsan daw ay mas maarte pa siya sa babae, sa hygiene, sa pagkain o ugali. Naig pa raw niyang isang babaeng may mood swings. Napailing na lang siya ngunit bigla ay naalala ang sinabi ng doktor tungkol sa kanyang kalagayan. Mayroon siyang brain tumor, ngunit hindi siya malungkot. Hindi niya alam ang dapat maramdaman dahil mula naman noon ay wala nang sigla ang buhay niyang umiikot lamang sa negosyo. Naagaw lang ang malalim niyang pag-iisip nang marinig ang babaeng nagsalita. Nilingon niya ito. Maganda ang babae na parang isang diyosa na tila hinarap sa kanya upang maging pang-akit, ngunit hindi siya nito madadala. You know what, miss? You're beautiful. Anya rito. Pero mali ka ng taong pinuntahan. Bakla ako. I like guys too. Dagdag pa niya upang ma-turn off ito. Ngunit tila hindi man lang natinag ang babae sa kanyang harap. Okay, so what? Pagkikibit balikat nito. What do you want from me? Sa halip na lang ay malamig na tanong niya. You, sagot ng babae na may kasama pang ngisi. Napatingin tuloy siya sa dimples nito na otomatikong lumitaw sa paggalaw ng labi nito. I told you, I'm gay. Kahit ano ka pa, okay lang sa akin. Anang babae at pinagapang ang daliri sa braso niya na agad niya namang inalis dahil tila siya nakuryente. You're desperate. I am. Even if I'm a real man, you can't seduce me. Anya upang tumigil na ito, ngunit mas lalo pa yata itong ginanahan. Mapanghamon siyang tiningnan nito bago ngumisi. I'm not asking for a one-night stand, mister. I just want a kiss. Tumayo siya mula sa pagkakaupo kaya't mas lalo na-highlight ang pagkakaiba ng tangkad nila. Halos hanggang baba lang niya ang babae, kahit na may suot pa itong takong. Napatingala ang babae sa kanya na tila naghihintay. Fine. So it's just a dare from your friends, I guess. Nanlaki ang mga mata ng babae na agad ring nawala nang mahulaan nga niya ang pakay nito. Ngunit bago pa man muling makapagsalita ang babae ay agad niya itong hinila sa isang sulok at isinandal sa pader. Binigyan niya ito ng isang marahas na halik na unti-unting sumisiklab hanggang sa tila ayaw na niyang huminto. Lalo na nang marinig niyang mahina nitong pagdaing. Akmang hihiwalay na siya sa babae ngunit hinawakan siya nito sa laylayan ng kanyang damit upang pigilan. Nagtaka siya dahil tila may kakaibang nararamdaman ang babae. Napansin pa niya ang ilang butol ng pawis nito. You said you just want a kiss. Nagbagong isip ko. Let's do it. No strings attached. Are you serious, miss? Seryosong tanong niya. Ayaw niyang may mangyaring sapilitan at hindi rin niya maunawaan ang sarili. Ngunit sa unang pagkakataon ay hinayaan niyang mahawakan at mahalikan ng babae na hindi naman niya kilala. Tumango ang babae at bahagya siyang nagulat nung ito na mismo ang umabot ng labi niya at ipinagpatuloy ang ginagawa nila. Hanggang sa lumalim ang gabi ay tila panandalian niyang nakalimutan ang masakit na balita na mula sa kanyang doktor dahil sa kapayapaang naramdaman kasama ang babae na kasalo niya ng gabing yun. Shit, lintik talaga. Mahinang mura ni Brianna habang hawak ang masakit na ulo. Unti-unting luminaw ang paningin niya at halos manigas sa sariling kinahihigaan nang bumuhos ang alaala kagabi. Nakatakip ng kumot ang buong katawan niya. Ganoon din ang lalaki sa tabi niya na tila tulog pa. Dahan-dahan siyang kumilos upang hagilapin ng mga damit at sa kalagitnaan ng pagbibihis niya ay nagising naman ang lalaki. Good morning. Narinig niyang bati nito sa baritonong boses. Good morning din.
So katulad ng sinabi ko kagabi, I won't bother you anymore. Thanks for last night. It was good. Dire-diretso niyang sabi hanggang sa matapos siyang magbihis. Good? Just for you? Tanong nito. Bakit? Ano palang gusto mong sabihin ko? Nagtataka niyang tanong habang pilit na itinatago ang sakit sa buong katawan, lalo na sa pagitan ng kanyang mga hita. I took your virginity, and you make it seem like it didn't satisfy you last night because it was only good for you. Masungit na saad nito. Wow ha, I can't believe na naririnig ko to sa isang Stephen Hainsworth. Don't tell me na ako pa lang ang babaeng naikama mo. That's impossible. Then I won't tell you. Sagot naman nito na ikinalaki ng mata niya. So, ako pa nga lang? What's your name by the way? Imbes ay tanong nito. Why? Gusto mo mag-take two? Biro niya saka tumawa, ngunit hindi naman tumawa ang lalaking kaharap kaya't sinagot niya ang tanong nito. Brianna, just call me Bri or Yana, Mr. Hainsworth. Formal niya pa kunwaring sagot. Brianna. Anang lalaki. Okay then, Bri. Just call me Steven. Drop the formalities. Okay, Steven. Sige na, kailangan ko na talagang umalis. Brianna, kung sakaling may mabuo, call me. Here's my calling card. I promise I'm willing to support you and the child. Sandali siyang pinanlamigan, ngunit nang maalalang magkakaroon na rin naman siya ngayong buwan ay nawala yon. Wala yan, and don't think about it too much. Pero sige, para mapanatag ka, itatago ko ang calling card na to. Anya at ibinulsa ang maliit na papel. I just want to make sure. At isa pa, hindi lang naman yun isang beses na nangyari. We did it multiple times, and I did not pull out. Saad pa nito na ikinapulan ng pisngi niya, kaya't nag-iwas siya ng tingin. Ihahatid na kita. Alok ni Steven ngunit umiling siya. Hindi na, okay lang talaga. I gotta go. Bye. Nagmamadaling sabi niya at bago pa man makaapela ang lalaki, ay mabilis na siyang lumabas mula sa silid na yon na may malakas na kabog sa dibdib. Agad niyang binuksan ang cellphone pagdating sa bahay. Mabuti na lang at tulog pa ang tita niya at ang anak nito, kaya't malaya siyang nakapuslit sa bahay na parang hindi umalis kagabi. Agad siyang naligo at nagpalit ng komportableng damit. Maraming missed calls at text ang mga kaibigan niya na hindi niya na-replyan kagabi, kaya't tinawagan na lamang niya si Mika. Hello, Brianna. My God, what happened to you? Hindi ka na namin nakita. We're worried. I'm sorry, inantok na kasi ako kagabi kaya after ng challenge mo, umuwi na ako. Hindi na ako, nakapagpaalam. Palusot niya. Are you okay? We saw someone put something on your drink. Ha? Yung guy na nakabungguan mo kagabi? We saw him put something sa drink na binigay niya sa'yo at ininom mo naman. Sasabihin ko sana sa'yo huwag mo munang ituloy yung challenge pero nakita kitang lumapit kay Stephen Hainsworth. Did you feel something strange sa katawan mo kagabi? Napalunok siya. Hindi alam kung sasabihin pa ba ang nangyari kagabi. Kaya pala nakaramdam siya ng tila pag-iinit ng katawan kagabi. Dahil pala yun sa ipinainom sa kanyang alak ng lalaking nakabungguan. Wala naman. Okay lang naman ako. Sa huli ay hindi na lamang niya inamin ang kabuuang nangyari dahil ayaw na niyang mag-alala pa ang mga kaibigan. Are you sure? Paninigurado ni Mika. Oo, ayos lang ako. Medyo, nahihilo lang kagabi pero ayos lang. By the way, nag-send na ako ng 10K sa Gcash mo. Check mo na lang. Okay, thanks. Anya bago putulin ang tawag at muling bumalik sa pagkakahiga. Inaantok pa siya nang makarinig ng malakas na katok sa kanyang pinto at hiyaw ng kanyang tiya mula sa labas. Brianna, baka naman gusto mo nang bumangon dyan. Nakakalimutan mo yatang hindi ka prinsesa rito. Nag-night out na naman siguro kaya tulog pa. Sabad ng pinsan niyang si Sofia. Palabas na po. Anya saka bumangon na rin kahit masakit pa ang ulo. Mas matanda lang sa kanya si Sofia ng 1 taon ngunit may anak na ito. 5 taong gulang na babae. Hiwalay ito sa asawa kaya't kasama pa rin nila sa bahay. Lumabas na siya ng kwarto at naabutan niya ang pinsan niyang nagkakape sa kanilang maliit na pabilog na mesa. Wala itong trabaho, kaya't madalas lang itong nasa bahay. Bahagya pa siyang nagtaka nang makitang nakabihis ito. Ngunit ang anak nitong si Sonny ay hindi. Naglalaro lang ang bata ng mga manika. Brianna, tamang-tama, aalis ako ngayon. Maglinis ka rito sa bahay.
Maglaba ka at magluto ha. Ikaw na rin muna magbantay kay Sunny at aalis raw itong pinsan mo. Saan ho ba kayo pupunta? Tanong niya. May tanim kami ngayon at itong si Sofia naman makikipagkita raw sa mga kaibigan. Sagot ng kanyang tiya. Anong oras po kayo uuwi niyan? Pagkatapos ng tanghalian baka nakabalik na ako. May lakad pa kami ng mga kaibigan ko pagkatapos namin kumain sa labas, so baka mga bandang hapon na ako. Sagot naman ng pinsan niya. Nang makaalis ang mga ito ay naiwan siya at si Sunny. Napamuntong hininga na lang siya sa pag-aakalang makapagpapahinga siya ng araw na yun. Tita, laro tayo. Wika ni Sunny at hinawakan siya sa kamay. Sunny, mamaya maglalaro tayo, okay? Maglilinis lang si tita ng bahay ha. Malambing niyang sabi sa bata. Saglit itong nag-isip bago sumagot. Okay po. Anito at muli nang bumalik sa sala. Abala siya sa pagwawalis nang marinig ang hiyaw ni Sunny, kaya naman dali-dali niyang tinapos na ang ginagawa. Naabutan niya ang bata na nadulas sa kusina at may basag pang baso sa sahig. Maiiyak na ito kaya naman inalo-alo muna niya ang bata bago iniligpit ang nabasag na baso. Sa susunod ako na lang ang kukuha ng tubig mo ha. Sasabihin mo kay tita pag may kailangan ka. Tahan na. Anya sa bata, ngunit pareho silang nagulat nang biglang may nagsalita. Oh, anong nangyari kay Sunny? Dumating na pala ang tiya niya at may dala itong supot ng ulam. Dumiretso ito sa kusina bago pa man niya ito mapigilan. Brianna, ano to? Nagbasag ka pa ng baso. Nanira ka pa ng gamit. Kabibili ko lang ng baso na to nung isang araw ah. Ano ba naman yan? Sorry po tita, papalitan ko na lang po. Paumanhin niya paglapit. Paano? Wala kang ang trabaho, di ba? Tapos yung nanay mo naman, hindi ka na pinapadalhan ng pera. May iba na yatang pamilya Kumuyom ang kamaon niya at pilit na pinakalma ang sarili. Ayaw niyang pag-usapan ng nag-iisa niyang magulang na iniwan siya sa kanyang tiya. Pinatira noon ng nanay niya ang tiyahin sa bahay nila para alagaan siya. Iiwan lang daw siya sandali ngunit dalaga na siya ay hindi pa bumabalik. Nagpapadala naman noon ng nanay niya para may panggastos siya, ngunit matagal na rin yung huminto. Wala na siyang balita rito. Hindi niya ito makontak. Ang tatay naman niya hindi niya nakilala mula noong ipinanganak siya. May pera po ako. Saad niya nang maalala ang ibinigay ni Mika. Hay, bahala ka. Linisin mo yan. Inis nitong wika saka umalis. Napabuntong hininga na lang siya. Sanay na siya sa trato ng mga ito sa kanya. Kaya minsan kapag nakakapuslit ay sumasama talaga siya sa mga kaibigan para mabawasan man lang ang stress niya. Samantala ay ilang gabi nang hindi makatulog si Steven dahil patuloy na tumatakbo sa isip niya si Brianna. Hindi niya maunawaan ngunit minsan sa kalagitnaan ng kanyang pagtulog ay naaalala niya ang gabing pinagsaluhan nila at namamalaya na lang niya ang sariling hingal na hingal pagbangon mula sa higaan. Paolo, I want you to look for this girl named Brianna. Anya sa kausap sa telepono. Wow, bakit first time ko yatang makarinig na babaeng pangalan mula sa'yo, dude? Umisngid siya. Kung hindi lang ito isang private investigator ay hindi niya ito kakausapin tungkol sa bagay na yon. Ano bang kailangan mo sa kanya at bakit mo siya pinapahanap, my friend? It's none of your business, Paolo. Masungit niyang sagot. Ayaw niyang tuksuhin pa siya nito. Sige. Sa iba ka na lang magpatulong. Wika ni Paolo at takmang bababaan na siya ng telepono kaya't mahina siyang napamura. Siya ang magiging dahilan kung bakit gugustuhin ko pang magpagamot at mabuhay sa mundong to. Sagot niya na nagpatahimik sa kaibigan mula sa kabilang linya. Steven, you... Bumutong hininga ito. Fine. But before I dig some information about her, siguraduhin mo lang natutuloy ka sa Amerika para magpagamot. Of course. Good. Just give me a few days. Wika ng kaibigan niya, kaya't ibinabana niya ang tawag. Yun ang unang pagkakataon na na-curious siya sa isang babae. Yun din ang unang pagkakataon na nakahanap siya ng rason upang muli pang ipaglaban ng buhay niya. Hindi niya alam ngunit malakas ang kutob niyang dadalhin ng babae ang tagapagmana niya. At kung mangyari man yun ay gusto niya pang mabuhay at kung nanaisin ni Brianna ay nais pa niya itong alokin ng kasal. Napangiti siya nang wala sa sarili nang maalala ang mukha nito. Kinabukasan ay tumawag ulit siya kay Paolo upang kamustahin ang ipinapahanap niyang babae. What now? Any information? Naiinip niyang tanong.
Bo, chill man. Saka ko sa'yo sasabihin ng alam ko kapag napakitaan mo na ako ng ebidensya na talagang magpapagamot ka na. Fine, saad niya. At dahil sa kagustuhan niya ring malaman at makilala pa si Brianna, ay agad siyang nag-book ng flight patungo sa Amerika. Inayos niya ang mga dapat ayusin bago umalis. Ngunit halos gumuho ang mundo niya nang marinig ang sinabi ng foreigner na doktor. Mr. Hainsworth, I'm afraid that MRI results indicates a mass in your brain, specifically in the temporal lobe. The images suggest a glioma, and the tumor size and location complicates surgical removal. Napalunok siya. Glioma? What does it mean? Will I lose my memories, my identity? We'll explore surgery, radiation, and chemotherapy. You might experience a retrograde amnesia. You'll need support. I recommend consulting your oncology team. I'm willing to risk everything, Doc. I need to leave. Someone's waiting for me. Puno ng determinasyon niyang sabi. Isang umaga habang nakatingin si Brianna sa kalendaryo ng kwarto niya, ay napansin niyang late na siya halos na ng 2 linggo sa kanyang buwan ng dalaw. Ipinagkibit-balikat niya yon dahil minsan naman ay late talaga yung dumarating. Habang nagwawalis ay napahawak siya sa kanyang sentido nang biglang makaramdam ng pagkahilo. Siguro dahil sa init lang ng panahon. Wala sa sarili niyang sabi. Mabilis niyang tinapos ang pagwawalis at bumalik na sa loob ng bahay. Maaga siyang nagising ngayon kaya naisipan niyang magluto. Kalalagay niya pa lang ng bawang sa kawali ay agad na siyang napaduwal sa amoy niyon. Kaya't pinatay niya muna ang kalan at agad na dumiretso sa lababo upang dumuwal. Napahawak siya sa sariling tiyan at tila biglang pinanlamigan. Shit, hindi naman siguro. Bulong niya, nang biglang pumasok sa kusina ang pinsan niyang si Sofia. Oh, anong nangyari sa'yo riyan? Kinabahan siya ngunit pinilit niyang umayos ng tayo. Nagluluto lang ng sinangag, sagot niya. Oh, bakit nakapatay ang apoy? Lumapit ito at muling sinindihan ng kalan. Naamoy na naman niya ang halimuyak ng iniluluto kaya't pasimpleng tinakpan niya ang ilong, ngunit nang saktong nakalapit na siya sa kalan ay naduwal siya. Nagtataka siyang tiningnan ni Sofia. Anong nangyayari sa'yo? Nausog ka ba? Tumatawang tanong pa nito. Umiling siya at nagmumog pagkatapos. Masakit lang ang tiyan ko. May nakain lang siguro ako kagabing hindi maganda. Palusot niya. Sus, whatever. Inuman mo na agad yung nagamot bago pa lumala at hindi ka makagawa rito sa bahay. Gamit ang perang galing kay Mika ay dumaan siya sa butika upang bumili ng gamot. Nakita niyang may babaeng bumili ng isang pregnancy test kit at pills. Bigla siyang napaisip. Hindi naman siguro masamang subukan ng pregnancy test, hindi ba? Total ay alam naman niyang negative rin ang magiging resulta niyon sa kanya. Pagdating sa bahay ay agad siyang nagkulong sa sariling kwarto. Inilak niya ang pinto at dumiretso agad sa banyo. Kinakabahan siya habang naghihintay ng resulta. Napatingala siya at taimtim na nagdasal na sana ay negatibo yon. Ngunit nang unti-unting luminaw ang mga guhit ay napagtanto niyang may dinadala na siyang bata sa kanyang sinapupunan. Diyos ko, paano gagawin ko? Tanong niya sa sarili habang may butil ng pawis na tumutulong mula sa kanyang noo. Hindi yun maaari. Alam niyang hindi pwede. Nakikitira lamang siya at hindi pa nga maganda ang turing sa kanya ng kanyang tiya at pinsan. Tapos ay magdadagdag pa siya ng isang tao roon? Natigil ang kanyang pag-iisip nang makarinig ng katok mula sa labas ng kanyang kwarto. Brianna, nagsaing ka na ba? Lumabas ka riyan at ligpitin mo itong kalat ni Sunny. Ang tiya niya yon. Lumabas siya at ibinusa ang pregnancy test kit dahil balak niya itong itapon sa labas. Naabutan niya ang kanyang tiya na naghahain na sa mesa habang ang kanyang pinsan naman ay binibihisan si Sunny. Oh, bakit maputla ka yata, Brianna? Tanong ng kanyang tiya, akmang sasagutin niya ito nang sumabad ang kanyang pinsan. Nako ma, kaninang umaga pa yan. May sakit ka? Nako, tamang-tama, sasamahan kita mamaya sa barangay at may libreng check-up doon ngayon. Agad siyang nasamid kahit wala pang iniinom na tubig. Hindi na po tita, uminom na po ako ng gamot saka maya-maya lang po siguro ay wala na to. Anya at sumalo na rin kumain sa mga ito. Tahimik silang kumakain ng kapain niya ang kanyang bulsa at wala na roon ng itinago niyang pregnancy test kit. At halos malaglag siya mula sa kinauupuan na makita niyang hawak yun ni Sunny. Tita! Tawag nito sa kanya sabay pakita ng hawak na piti. Sa unang pagkakataon ay parang gusto yata niyang isilid na lamang sa sako ang pamangkin.
Naagaw nito ang atensyon ng kanyang tiya at pinsang si Sofia. Kaninong piti yan? Huwag mo sabihing buntis ka, Sofia. Turo ng tiya niya kay Sofia. Ha? Naman, hirap na nga akong buhayin si Sunny, magdadagdag pa ba ako? Napatingin ang mag-ina sa kanya. Napayuko siya at hindi malaman ang gagawin. Kung aaminin ba ang totoo o magpapanggap na hindi sa kanya ang piti na yon. Tita, anak ka ng nanay mo. Sa'yo yan, Brianna? Sigaw nito. Huwag mo sabihing aksidente lang yan dahil kahit lasing ka, alam mong ginagawa mo. Seryosong saad ni Sofia pagkatapos gumuhit ang isang ngisi. Napabuntong hininga siya. Opo, sa akin yan. Kalmado niyang sabi. Sinong ama niyan? Hindi siya makasagot dahil paniguradong hindi naman maniniwala ang mga ito kung sasabihin niyang si Stephen Hainsworth ang ama. Hindi ko po kilala. Anya na lang. Halos mabingi siya sa malakas na hampas ng kanyang tiya sa mesa. Dalawang pagpipilian lang, Brianna. Ipapalaglag mo ang bata o lalayas ka sa pamamahay ko? Tanong nito. Tita, hindi ko pwedeng basta nalang ipalaglag ang Nagulat siya nang tumayo ito at marahas siyang hiniklat sa braso. Pagkatapos ay dinala siya sa sariling kwarto. Dumiretso ang tiya niya sa isa sa mga aparador niya at ipinagtatapon ang mga damit niya sa sahig. Lumayas ka dito, Brianna. Yan ang mga damit mo. Mag-impake ka na. Naiiyak siya ngunit pinipigilan niya ang luhang tumulo sapagkat alam niyang wala naman siyang ibang mapupuntahan na. Kaya't sinubukan niyang magmakaawa. Tiya, pag-usapan naman natin to. Wala tayong pag-uusapan, Brianna. Lumayas ka na rito at mabuti pang paupahan ko na lang ang kwarto mo. Kikita pa ako. Lumayas ka na. Hindi ho ba si mamang may-ari ng bahay na to? Natigilan ng kanyang tiya, ngunit kalaunan ay pinagtaasan lang siya nito ng kilay. Sa laki na ng gastos ko sa panunuluyan mo rito, abay sapat na yung bayad sa bahay na to para maging akin. Lumayas ka na. Ang akala ko'y iba ka. Nagkamali ako sa'yo. Pinagtulakan na siya nito paalis, kaya't wala na siyang nagawa pa, kundi kunin ang mga ibinato nitong damit at isirid sa isang bag. Tiya, nakakadismaya ka, Brianna. Huling sigaw pa nito bago sumarado ang maliit nilang gate. Napatulala siya at balak pa sanang kumatok. Ngunit ilang minuto na siyang nakatayo sa labas ng bahay ay parang wala lang naman sa mga ito. Napagpasyahan niya maglakad-lakad na paalis. Sa kabila ng kuryosong titig ng mga kapitbahay nila, ay hindi niya yun inalintana. Hawak ang cellphone ay tinawagan niya ang isa sa mga kaibigan. Mika, may alam ka bang pinaparentahan dyan? Kailangan ko kasi ng matutuluyan ngayong gabi. Saad niya saka napatingin sa unti-unting papalubog na araw. Hey, why? What happened ba? Napalayas ako sa amin eh. Oh, sorry to hear that. By the way, I know a place. I'll text you the address. Pagkatapos ng tawag ay dumating nga ang address na sinasabi ni Mika. 6,000 na lang ang pera niya at paniguradong gagastos pa siya para sa paunang bayad ng matutuluyan. Pati na rin sa pagkain niya at iba pang gastusin. Pagbaba niya ng tricycle ay agad siyang nagbayad at tinanaw ang isang eskinita na may nakapaskil na for rent. Bago pumasok sa eskinita ay may tindahan na maliit, kaya doon niya napagpasyahan na magtanong. Magandang hapon po. Itatanong ko lang po sana kung kilala niyo po ang nagpaparenta ng bahay. Sinilip siya ng babae sa maliit na siwang ng tindahan at mukhang nagulat pa sa kanya. Kapatid ko nagpapaupa riyan, Ineng. Pero ako nag-aasikaso dahil nasa ibang bansa siya. Bakit? Interesado ka ba? Opo. Magkano po pala ang upa? 3,500 kada buwan, kasama na ang serbisyo sa tubig at kuryente. May mga gamit na rin sa loob, may electric fan at isang single bed. Dire-diretsyong saad ng babae. Napabuntong hininga siya bago tumango. Wala naman na siyang magagawa pa at gusto niya na rin magpahinga. Bukas ay balak niya ring maghanap ng trabaho at kausapin ang ama na ipinagbubuntis niya. Kainis, bakit ayaw sumagot ng lalaking yun? Kunot noong tanong niya, saka ibinabaan na ang hawak na cellphone. Lumamig na ang kape niya pero hindi pa rin niya makontak si Steven. Kaya napagpasyahan niyang magtungo na sa kumpanya nito. Kaharap ang mataas na building ay binasa niya ang pangalan nito. Hainsworth Incorporation. Bulong niya. Pumasok siya sa loob at lumapit sa babae sa front desk. Good morning, miss. Nariyan ba si Stephen Hainsworth? Oh, do you have an appointment, ma'am? Umiling siya.
Mr. Hainsworth is currently out of the country po kasi. Sagot ng babae. Masama ang loob niyang lumabas sa building na yon at napahawak na lamang sa sariling tiyan. Patag pa naman ang tiyan niya kaya iniisip niyang maghanap ng trabahong magaan lang para makapag-ipon. Lintik, sinungaling ang tatay mo. Ang sabi willing daw siyang magsustento at tawagan ko raw siya. Pero nasan siya? Wala naman. Reklamo niya habang nakatingin sa tiyan. Pagbalik sa bahay ay naisa na niyang tawagan ng mga kaibigan. Ngunit pinigilan niya ang sarili dahil nahihiya siyang mangutang sa mga ito at ipaalam ang kalagayan niya. Nasa malalim siyang pag-iisip nang tumunog ang cellphone niya. Brianna, how are you? Tanong ni Mika mula sa kabilang linya. Okay lang, ikaw? Of course I'm okay. Ikaw ang hindi okay, I'm sure. I just forgot to ask you last time kung bakit ka ba napalayas. Gusto mo talagang malaman? Why do I feel na this is something serious? What happened ba? Dahil ba to sa pag-night out natin? Minsanan lang naman yun ah. At saka you're not a minor anymore. Buntis ako. Nakakabinging katahimikan ng isinagot sa kanya ng kaibigan, kaya napabuntong hininga siya. Who's the father? Don't tell me it's Stephen Hainsworth. That's impossible. Siya nga. What? For real? Now I'm curious kung ano ba talagang nangyari ng gabing yun. Sinabi mo na ba sa kanyang nabuntis ka niya? Hindi. Wala rin daw siya sa bansa ngayon, Mix. Kailangan ko ng trabaho. Kailangan ko mag-ipon ng pera para sa mga gagastusin ko sa panganganak at para mabuhay ko ang sarili ko. Nagulat siya nang marinig niyang bahagyang humikbi si Mika mula sa kabilang linya. Brianna, I think this is my fault. I'm sorry because of that simple challenge. Naging miserable ba ang life mo? Please let me help you. Wait, may alam akong trabaho. Gusto mo bang mag-extra muna sa isang coffee shop or sales manager? Or any position sa isang company? Huwag mong sisihin ang sarili mo, Mika. May kasalanan din ako dahil bigla ko nalang ininom yung alak na galing sa lalaki kahit hindi ko naman kilala. Saka nga pala, kahit anong trabaho okay lang. Dahil sa kalagayan nga niya ngayon, ay kahit patagalinis ng mga comfort room ay tatanggapin niya, o kaya naman ay katulong sa karinderya. I'm really sorry, Brie. By the way, I'll make sure that tomorrow pwede ka nang mag-work doon. You don't have to worry about requirements. Ako nang bahala. Salamat, Mika. Anya, napatingin siya sa papalubog na araw mula sa bintana. Siguro ay masasanay rin siya kalaunan sa magiging buhay niya, kasama ang magiging anak. O tamang sabihing magiging mga anak. Dahil makalipas ang ilang buwan at nagpa-ultrasound siya, ay triplets daw ang mga bata, sabi ng doktor. Oh my goodness, Brianna! Triplets? Grabe naman pala yung ama ng mga anak mo. Isang shoot at agad. Tinakpan niya ang bibig ni Mika dahil kung makapagsalita ito ay parang sila lamang ang tao sa ospital. Malaki na ang tiyan niya at ilang buwan na lamang ay manganganak na siya, kaya't nag-leave muna siya sa trabaho. Tumahimik ka nga muna, Mika. Nakakahiya sa mga tao. Saway niya rito. Sobrang nakakagulat kasi. By the way, I'm so excited. Soon they will call me Tita Ninang. I won't leave you, Brie. Don't worry. Nakangiting saan nito. Napailing siya ngunit kalaunan ay napangiti na rin. Totoo ang sinabi ni Mika. Hindi nga siya iniwan nito. May mga pagkakataon pang doon nito natutulog sa kanyang apartment, lalo na nang kabuanan at nanganak na siya. Sobrang natutuwa siya sa kaibigan dahil kapag nasa trabaho siya ay kinukuha nito ang mga anak sa kanya. Brianna, what time ka raw uuwi, sabi ni Calvin? Tanong ni Mika sa kanya sa kabilang linya. Narinig niya sa background nito ang boses ng mga bata. 6 na taon na rin ang lumipas at palaki na ng palaki ang triplets niya. Pauwi na. Okay, ingat ka. Sa triplets ay si Calvin ang pinakamakamami. Ito rin kasi ang bunso. Ang panganay niya naman ay si Blake at ang sumunod ay si Stacy, ang nag-iisang babae. Napakabilis ng paglipas ng panahon. Sa susunod na taon ay papasok na sa eskwela ang mga bata. Kaya naman todo kayod siya ngayon. Minsan pa nga ay nag-aalok siya sa mga trabaho sa opisina na umorder sa kanya ng leche flan at puto. Nasa elevator siya nang may mga pumasok na empleyado sa loob. Totoo ba? Oo nga, nakakalungkot diba? Ilang taon na tong green tech tapos biglang hindi na kayang ipagpatuloy kaya ibibenta na lang. Sana lang hindi tayo tanggalin ng magiging bagong boss natin. Nangunot ang noo niya, ngunit hindi na nag-abalang magtanong pa sa mga babae. Lumabas siya ngunit pala isipan pa rin sa kanya ang mga narinig.
May sabi-sabi kasing nalulugi na raw ang Greentech, ang kumpanyang pinapasukan niya bilang marketing assistant at may balak na raw ibenta yon ng may-ari. Pagdating niya sa apartment ay sumalubong sa kanya ang triplets at isa-isang yumakap sa kanya. Mami! Mami, pasalubong po! Anang bunsong si Calvin at lumambitin pa sa minti niya, kaya't natawa siya at inakay ito sa sofa. Nasa bag ni Mami. Kamusta naman kayo rito? Hindi niyo ba pinasakit ang ulo ng tita ninang niyo? Tanong niya at napatingin kay Mika na kagagaling lamang sa kusina. May dala pa itong baso ng tubig. Hay nako Brianna, mababait naman sila. Malikot lang minsan. Yan ang pinakamalikot si Calvin. Good thing dumating si na Parish kanina. We went to the mall at inilibot na rin namin sila sa playground doon. Anito. Mika, salamat sa pag-aalaga sa mga bata ha. Iniiwasan ko na ang drama. But of course, you're always welcome Brianna. Ilang saglit lang ay nagpaalam na rin ito kaya't naiwan na siya kasama ang mga bata. May maliit na negosyo si Mika kaya walang problema sa schedule. Bukod pa roon ay sustentado ito sa allowance ng mga magulang kaya hindi hirap sa buhay kaya pa easy-easy lang. Tulad ng dati, bago matulog ay binabasahan niya ang triplets ng storybook. Handa na siyang ibalik ang manipis na libro sa side table nang mapansin niyang gising pa pala si Stacy. Anak, gising ka pa? Gusto mo bang basahan pa kita ng kwento? Umiling si Stacy. Mami, gusto ko lang po itanong, nasan po ang prince niyo? Kasi di ba po lahat ng princess ay may prince? Hindi naman kasi princess ang mami anak. Malumanay niyang saad. Oo nga po pala, hindi ka po princess lang mami, isa ka pong queen. Queen ka po namin eh. Saad nito na ikinangiti niya. Kailanman ay hindi pa niya naikwento sa mga anak ang tungkol sa tatay ng mga ito. Natatakot din kasi siya dahil hindi niya alam kung paano sasabihin sa mga bata na hindi kilala ang mga ito ni Steven. Kung tutuusin pa nga ay gusto na lang niyang sabihin na patay na ang tatay ng mga ito para hindi na niya kailangan magpaliwanag. Samantala, napabalikwas na bumangon si Steven mula sa kanyang kama dahil sa isang panaginip. Isang babae. Malabo ang mukha nito ngunit malinaw niyang naririnig ang boses. Agad siyang dumiretso sa kusina upang uminom ng tubig at mahimasmasan. This is my second life, yet it feels so dull. Anya habang nakatingin sa sariling refleksyon sa salamin. Ilang taon na rin. Magaling na siya ngunit ang kapalit naman niyon ay ang pagkawala ng ilan niyang memorya. Ngunit sa kabila noon ay pinili niya pa ring magtrabaho at palagawin ng kumpanya. Huminga siya ng malalim nang marinig ang phone nang nagre-ring. Hello sir, I just want to inform you po na pumayag na po si Mr. Gatienza na ipagbilang Greentech. Pirma niyo na lang po ang kailangan. Good, I will come tomorrow. Tipid niyang sagot bago tinapos ang tawag. Kababalik lang niya sa Pilipinas noong isang linggo ngunit agad niya nang inasikaso ang trabaho. Gusto niyang abalahin ang sarili sa trabaho hanggat hindi niya natutukoy kung anong importanteng alaala ang nakaligtaan niya. Matagal siyang nanatili sa Amerika para magpagaling ng tuluyan. Ang trabaho niya ay pinamahalaan muna ng daddy niya at nang masigurong okay na talaga siya ay sakalang ibinalik sa kanya ang kumpanya. Kinaumagahan ay maaga siyang dumating sa Greentech. Diretso lang ang tingin niya patungo sa conference room nang biglang may mainit na bagay siyang naramdaman sa kanyang braso. Ay, sorry po. Naku, sorry po sir. Paghingi ng pasensya ng isang babae. Handa na sana siyang sungitan ito nang tumingala ito sa kanya at nagtama ang mga mata nila. Nanlaki ang mga mata nito ngunit saglit lang. Hindi niya maintindihan kung bakit tila biglang kumabog ang dibdib niya kasabay ng bahagyang pagsakit ng ulo. You. Steven, Mr. Hainsworth, I'm sorry. Excuse me. Anang babae at nagmamadaling umalis sa harapan niya. Imbis na magtungo sa conference room ay nagmamadali siyang nagpunta sa comfort room at doon ay nagmamadaling tinawagan si Paulo. Paulo, about the girl you were talking about. Was it true that I asked you to find the girl before? Exactly. Hindi ba't nabanggit ko na sa'yo ito noon? May pinahahanap ka sa akin na babae, Steven. Naalala mo na ba? A bit. Palagi nasa panaginip ko ang isang babae. She sounds just like her. Tukoy niya sa babaeng nasa panaginip. Bakit ko ba siya pinapahanap sa'yo noon? Tanong niya. You told me before na siya ang dahilan kung bakit gugustuhin mo ulit na mabuhay. But you told me I never had a girlfriend. Putol niya sa kaibigan. Natotoo naman, kaya nagulat din ako sa'yo nung sinabi mo yun noon.
At anong nalaman mo tungkol sa kanya? Akala ko hindi mo na itatanong yan. 6 years ago, nakatira siya sa isang simpleng bahay kasama ang tiyahin niya. Wala namang kakaiba sa kanya. Simple lang ang buhay niya. I know her house address. Kaso, hindi ko sigurado kung naroon pa siya ngayon dahil mula nung umalis ka, hindi ko na naman pinuntahan ulit yung bahay niya. Gusto mo bang i-confirm ko? No, you don't have to. I think I found her already. Thanks, Pablo. Maraming tanong sa isip niya, ngunit isa lang ang nais niya. At yun ay ang mapalapit sa babaeng yon at malaman kung ano ba ang lugar nito sa buhay niya. Kaya naman pagkatapos ng pirmahan ng kontrata ay kinausap niya ang assistant. Franco, what's the name of that girl who bumped into me hours ago? Oh, that's Brianna Monchavez, sir. She's a marketing assistant here at Greentech Corp. Sagot ni Franco. I want to talk to her about the details of our new gadget. Call her. Kailangan ko siya makausap. Anya at tumango naman si Franco. Pinaglalaroan niya ang hawak na ballpen nang ilang sandali pa ay dumating na sa conference room si Brianna, kung saan siya naghihintay. Good morning, sir. Pinapatawag niyo raw po ako? Yes. I want to discuss the details about our new gadget. Come here. Turo niya sa upuang kaharap. Pumunta naman doon si Brianna at dala ang laptop ay ipinakita nito sa kanya ang mga detalye. So, I've prepared the marketing campaign details, sir. The marketing materials creation, social media setup, and launch event planning. Taimtim siyang nakinig kay Brianna. Seryoso itong nagdi-discuss sa kanya, ngunit hindi niya mapigilang pagmasdan ang mukha nito. Ang makakapal na pilik mata nito, ang mga matang nangungusap, ang ilong nitong kay tangos, at ang manipis at maliit nitong labi na natural na mapula. Sir? Agaw nito sa atensyon niya. Tumikhim siya bago muling nagtanong. How will you introduce the product to the market? We'll utilize social media influencers, online advertising, and email marketing po. Additionally, we prepared some strategies, market data analysis, market strategy development, and team collaboration, sir. And aside from that, napaisip siya sa ganda ni Brianna. May kasintahan na kaya ito? Brianna, how long have you been working here? Putol niya rito. Dahil sa totoo lang ay nabasa naman na niya ang mga binabanggit nito. Almost 6 years na po. Sagot naman ito sa kanya. Natatawa siya sa isip dahil minsan ay napapansin niya ang pagtataray nito sa kanya na pilit itinatago nito. Your eyes. Napansin ko parang galit o naiinis ka sa akin. Tell me, nagkita na ba tayo noon? Nangunot ang noon nito. Mula sa kalmado at seryosong titig nito kanina ay nabahiran yun ng inis at sakit. Ang galing mo rin talaga magpanggap no? Hindi ka lang pala sinungaling. Pretender ka rin. Ako sa nito sa kanya. I can't understand. Why are you mad at me? Mabuti pa, wag mo nang alamin dahil hindi naman na maibabalik pa ang panahon. Malamig na saad nito. Nawala na ang pagiging formal at akmang aalis na nang agad niya itong pinigilan. Hey, I really don't understand what's happening. Ngunit bago pa man niya matapos ang sasabihin ay napahawak na siya sa kumikirot na ulo. Isang senaryo ang lumitaw sa kanyang isipan. Sa loob ng isang bar ay umiinom siya nang biglang lumapit ang isang babae. Nag-uusap sila hanggang sa nauwi yun sa isang mainit na tagpo. Malinaw na sa kanya ngayon. Si Brianna ang babaeng naka one night stand niya noon, ngunit hindi niya maunawaan. Parang may isang importanteng bagay siyang nakalimutan na para bang may kulang. At kung ano man yun ay aalamin niya sa pamamagitan ng pagkuha niya ng loob ni Brianna. Sandali! Hala! Tulong! Tulong! Sigaw ni Brianna bago siya tuluyang mawalan ng malay. Hindi ko alam kung anong nangyari sa'yo at hindi mo ako maalala. Paano ko ba maipapakilala sa'yo mga anak natin yan? Ani Brianna habang nakatingin sa walang malay na si Steven na nakahiga sa isang hospital bed. Mabuti na lang at agad na may umaksyon upang tulungan siyang buhati ng katawan ni Steven kanina. Agad nila itong dinala sa pinakamalapit na ospital. Nang makita niyang nagmulat ng mata si Steven, ay agad niya itong nilapitan at akmang tatawagin niya ang doktor nang maramdaman niya ang hawak nito sa isa niyang braso. Bakit? Nagtatakang tanong niya. I'm okay. You don't have to call the doctor. Anito. You are responsible for what happened to me, Miss Abellar. That's why I need you to do something for me. Oh, ano yun, sir? Kinakabahan niyang tanong. Sa isip-isip niya ay natakot siyang baka tanggalin siya nito sa trabaho.
kaya't anumang ipag-utos nito ay kailangan niyang gawin. I need you to come with me for a business trip next week. Isang linggong duration, so be prepared. Saad nito. This week ay magsisimula ng transition ng kumpanya. At ngayong linggo rin ay magpapakilala na ako bilang bagong CEO ng Greentech. Tapos business trip agad next week? Gulat niyang tanong. Yes. Maagap nitong sagot. Aabutin ng isang linggo? Teka sir, wala ba akong karapatang tumanggi? Yes. I don't really like it here in the hospital. Let's go back to the office. Magiging abala kami ngayon sa transition. Iniisip niya na kung aabutin ng isang linggo ang business trip nila ay walang maiiwan para sa triplets. At saka hindi ba't kanina ay siya itong galit kay Steven? Bakit ngayon ay parang nagkabaliktad sila at siya pa ngayon ang natatakot dito? Nasa kotse na sila pabalik sa Greentech nang maalala niyang may kakaiba nga pala siyang napansin kay Steven. Gusto niyang magtanong, ngunit minabuti na lamang na itikom ang bibig. Didiretso na sana siya sa kanyang cubicle kasama ang iba pang empleyado nang tawagin siya ni Steven upang papuntahin muli sa conference room. Umupo siya sa harap nito. I still have the same question in mind. Bakit ka nga galit sa akin? Nangangati na ang bibig niyang sabihin. Sigawan at bulyawan ito. Ngunit para saan pa? Ni hindi nga yata nito naaalala na may nangyari sa kanila noon. Maniwala pa kaya ito na nagkaroon sila ng mga anak? Palihim na kumuyom ang mga kamao niya, ngunit agad niya rin yung inalis at pagkos ay ngumiti pa siya. Wala po sir. Akala ko lang na kilala kita dati, pero mali pala ako. Sinamahan pa niya yon ng bahagyang tawa. Pasensya na po talaga kanina. Are you sure? Paninigurado nito. Opo sir. Sagot niya saka nag-iwas ng tingin. Okay then, yung business trip natin huwag mong kalimutan. We'll meet a lot of investors there. Tumango siya at magalang na nagpaalam pagkatapos. Pag-uwi niya sa bahay ay naglalaro pa ang mga bata. Agad yumakap ang mga ito sa kanya isa-isa. Abala pa si Mika sa pag-ayos ng pinagkainan. Nagulat siya nang makitang hindi ito nag-iisa. May kasama itong lalaki. Good evening. Bati ng lalaki sa kanya. Maputi ito at singkit ang mga mata. Good evening. Tugon niya. Brianna, is Anton pala. My, friend. Pakilala ni Mika sa kasama. Ngunit ng pagmasdan naman niya ay iba ang sinasabi ng mga mata ng lalaki. I'll go ahead na. Bye-bye kids. Isa-isang humalik pa kay Mika ang mga anak niya bago ito tuluyang umalis kasama ang lalaki. Mga anak, kumain na ba kayo? Tanong niya sa mga bata. Opo, Mami. Masarap po ulam namin, luto po ni Tita Ninang. Masiglang wika ng bunso niyang si Calvin. Mami, excited na po kami mag-school. Sabi naman ng pangalan niyang si Blake. Talaga? Sige ha, sa susunod bibilhan kayo ni Mami ng mga coloring materials at mga notebook. Gusto niyo yon? Napangiti siya nang excited na tumango sina Calvin at Blake. Nagtaka siya nang lumapit sa kanya si Stacy. Hindi niya mahulaan kung anong emosyon nito, ngunit nasisiguro niyang hindi ito nakangiti. Ikaw naman Stacy, anong gusto mo? Malambing niyang tanong sa nag-iisa niyang prinsesa. Umiling si Stacy sa kanya kaya't hinawakan niya ang kamay nito. Anak, it's okay. Tell me, anong gusto mo? Ngunit nalaglag ang panga niya nang tuluyang sumagot ito. Mami, gusto ko po sana na makilala si Daddy. Napanaginipan ko po kasi na may tinatawag po akong Daddy. Nang gabing yun ay napaisip siya. Malinaw na sa kanyang isipan noon na hindi niya ipakikilala ang mga anak sa totoong ama ng mga ito dahil sa oras ng pangangailangan ay wala naman ng lalaki. At ngayon nga hindi pa yata siya nito maalala. Kaya't mas lalong nagbago ang isip niyang sabihin ang katotohanan. Pero ngayong nakita niyang malungkot si Stacy ay parang nagdadalawang isip tuloy siya. Teka, nasaan ang mga gamit ko rito? Nagtatakang tanong niya kinabukasan sa opisina. Wala na kasi ang mga gamit niya sa cubicle at hindi naman makatingin sa kanya ang ilang katrabaho. Brianna, as of today kasi ay nakalipat na si Sir Steven sa CEO's office. Pinakuha niya mga gamit mo, pinadala niya sa opisina niya dahil dun ka na raw magtatrabaho sa kanya. Mahinang saad ng isang babae niyang katrabaho. Laglag pa nga niya itong tiningnan. Bakit naman biglang umakto ng ganoon si Steven? Pinagtitripan ba siya nito? Agad siyang sumakay ng elevator at tinungo ang pinakamataas na palapag kung saan ang opisina ng CEO. Hindi na siya nag-abalang kumatok pa.
At pagpasok niya ay naabutan niya itong may kausap na babae. Humalik pa ang babae sa pisngi ni Steven bago ito umalis. Napakuyom ang kamao niya at bigla siyang nairita sa nakita. Akmang lalabas na ulit siya nang maramdaman niya ang palad ni Steven sa kanyang braso. Brianna, hey. Hinarap niya ito at bumungad sa kanya ang nag-aalala nitong muka. She's just a client and she's like a younger sister to me. I knew her dad. Kumunot ang kilay niya. Oh, bakit ka nagpapaliwanag? Ayoko lang na mag-isip ka ng iba. Bakit importante sa iyo ang opinion ko? Because you matter to me. Nakitaan niya ng kaseryosohan ang mga mata ni Steven nang sabihin nito yon. Bumaba pa ang mga mata nito sa kanyang labi. Nang yumuko ito ay nagtama ang mga ilong nila. Napapikit siya nang maramdaman ang labi nito sa kanyang labi. Gumalaw ito ng dahan-dahan at halos nalukot na niya ang suot na coat nito dahil sa mariing paghawak. Nang naubusan ng hininga ay agad siyang humiwalay kay Steven. Hindi niya ito matingnan at hindi niya rin maunawaan ng sarili kung bakit siya pumayag sa halik niyon. Brianna. Tawag nito sa kanya at akmang lalapitan siya nang umatras siya at muling naalala ang dahilan kung bakit siya naroon. Bakit nandito ang mga gamit ko? Hindi naman ito ang opisina ko ah. Ang dapat na galit na boses ay naging malumanay. I want to work beside you. That's why I transferred your things here. Napatakip siya ng muka. Sa tingin mo, anong sasabihin sa akin ng ibang empleyado kung bigla na lang na narito ako sa office mo? Why would their opinion matter to you? To us. Wala naman tayong ginagawang masama ah. Kalmadong saad nito at lumapit sa kanya. Umatras siya hanggang sa maramdaman na lang niya ang mesa sa kanyang likod. Napalunok siya nang muli na namang yumuko si Steven sa kanya. Nagtama ang paningin nila. Dumayo ka nga. Anya at dalawang kamay pang ipinantulak sa dibdib nito. Ngunit hindi ito natinag at hinawakan lamang ang mga kamay niya. Why? May epekto rin ba ako sa'yo, Brianna? Kasi ikaw sa akin, meron. Noon pa nga yata. Wika nito na nakapagpalakas ng tibok ng puso niya. Mabilis na lumipas sa mga araw. Sakay ng isang kotse ay kasama niya si Steven. Patungo sila ngayon sa isang luxury private resort kung saan may gaganaping business event. You look beautiful, Brianna. Saad sa kanya ni Steven. Thank you, sir. You look nice too. Anya, pilit ginagawang formal lang ang lahat kahit may epekto na sa kanya ang mga salita at ginagawa ni Steven. Nakasuot siya ngayon ng isang formal na bestidang kulay itim. Hindi yun lalampas sa kanyang tuhod. Hinayaan niya ring nakalugay ang kanyang buhok. Nakikinig siya sa speaker nang biglang magsalita muli si Steven mula sa kanyang tabi. Tell me if ever you feel bored. Babalik tayo sa hotel room. Nagtaka siya roon. Ha? Huwag niyo po akong alalahanin dahil narito po tayo para magtrabaho. You don't have to care about how I feel. Paliwanag niya. May pakialam ako sa nararamdaman mo, Brianna. Dahil tumikim ito. Dahil ayaw kong hindi ko komportable habang nagtatrabaho tayo. Don't worry about me, sir. I can handle myself. I'll just get some food. Paalam niya at umalis na sa harapan nito bago pa man siya nito mapigilan. Habang kumukuha ng dessert ay hindi naman niya inaasahang mabunggo siya ng isang lalaki at nang makilala ito ay bahagya pa siyang nagulat. Sa kabilang banda naman ay mahigpit na hawak ni Steven ng isang wine glass. Kung nakapapatay lang ang matatalim mong tingin, baka bulagta na yung lalaking kausap niya. Nagulat siya sa boses na yon ng kanyang kaibigang si Paulo. Paano hindi niya namalayan ang sariling mariing nakatitig kay Brianna at sa kausap nitong lalaki? Ibinaba niya ang basong hawak. What are you doing here? Malamig niyang tanong kay Paulo, ngunit ang mga mata ay nakatitig pa rin kina Brianna. My dad sent me here. So, alam mo na bang siya yun? Yeah. Tamad niyang sagot. Alam mo bro, ang akala ko talaga noon tama silang bakla ka eh. Doon niya tuluyang nilingon ng kaibigan at pinukol ito ng masamang tingin. What did you freaking say? Chill, bakit nagagalit ka? Dati naman wala lang sa'yo yun ah. Pero mali pala ako ng hinala. Alam mo kung bakit? Hindi siya sumagot at binigyan lang ito ng blankong tingin. Kasi bakang tumingin kay Brianna. Parang handa kang pumatay, wag lang siyang mahawakan ng iba. Muli niyang ibinalik ang titig kina Brianna. Nagtatawanan pa rin ang mga ito. Pumait bigla ang panlasa niya at bago pa man niya mapigilan ang sarili, ay lumapit na siya sa mga ito.
Kusang gumapang ang mga braso niya sa maliit na baywang ni Brianna. Bahagya pa itong nagulat sa presensya niya. Ngunit kalaunan ay ngumiti rin at formal siyang ipinakilala sa kaharap na lalaki. Si Sir Jefferson po pala, kaibigan ko. Jeff, si Sir Steven, bago kong boss sa Greentech. Ani Brianna. Nakita niyang dumapo ang mata ni Jefferson sa kamay niyang nasa baywang ni Brianna, kaya't mas lalo pa niyang hinapit si Brianna palapit. Hindi na siya nag-abalang maglahad pa ng kamay dahil iba ang titig ni Jefferson sa kanya. Steven Hainsworth? Siya yung lalaki sa bar, hindi ba? Paninigurado nito. Oo. Tugon naman ni Brianna. Hindi niya maintindihan ngunit naramdaman niyang biglang na-tense si Brianna sa tabi niya. Hey, what's wrong? Malumanay niyang tanong at sinilip ang mukha nito mula sa pagkakayuko. Naagaw ang atensyon niya nang muling magsalita si Jefferson. Ikaw, mayaman ka nga pero wala ka namang kwentang ama. Ilang taon na naghirap si Brianna. Jeff! Mariing pigil ni Brianna sa lalaki. Nangunot ang noo niya sa sinabi nito, lalo na nang mabasa ang pagbabanta sa mga mata ni Brianna. What do you mean? Tanong niya kay Jefferson. Oh, I see. Hindi pa sa'yo sinasabi ni Brianna? Nakangising tanong ni Jefferson na nakapagpakuyom ng kamao niya. Mas lalo lang nakadagdag sa init ng ulo niya ang ngisi nitong tila ng uuyam. Jeff, tama na. Iwan mo muna kami, please. Mahinahong pakiusap ni Brianna kay Jefferson. Brianna, kailan mo balak sabihin sa kanya? O kahit wag na lang siguro, no? Total, puro lang yata pagwapo ang alam niyan. Ay, mali. Hindi ba bakla raw ya? Jefferson! Sigaw ni Brianna. Isang malakas na suntok ang dumapo sa pagmumukha ni Jefferson nang suntukin niya ito. Ngunit sadya nga yatang pinipikon siya nito. Dahil kahit na napasalampak niya ito sa sahig, ay may ngiti pa rin sa labi nitong dumugo mula sa pagkakasuntok niya. Nakuha na nila ang atensyon ng ilang tao ngunit wala siyang pakialam. Nangangati pa para sa isang suntok ang kamao niya. Ngunit minabuti niyang ipagpaliban na lang muna yon. Jefferson, please, umalis ka na. Ani Brianna. Sumama ka sa akin, Brianna. Hindi siya sasama sa'yo. Malamig niyang saad at sa kabila ng mausyosong tingin ng mga tao, ay tinangay niya si Brianna paalis sa lugar na yon. Nagtungo sila sa isang kwarto. Pagpasok ay agad niyang inilak ang pinto at pilit na pinakalma ang sarili. Explain. Anya, niluwagan niya ang suot na necktie. Nang mag-angat siya ng tingin ay nasaktan siya nang mabasa ang takot sa mga mata ni Brianna. Lalo na nang magsumiksik ito sa isang sulok ng kwarto. Sir, I won't hurt you, Brianna. I just need an explanation. Please. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Kasi pinag-iisipan ko pa kung paano ko sasabihin sa'yo ang lahat. Hindi mo ako naaalala. Hindi mo naalalang may nangyari sa atin. At hindi mo rin naaalala yung pangako mo. Kaya para saan pa? Pumiyok pa ito sa dulo. I remember you. Ikaw ang dahilan kung bakit ginusto kong mabuhay ulit. It's because you've been running on my mind ever since, Brianna. Please tell me, ano bang hindi ko alam? Malambing niyang tanong dito. Lumapit siya kay Brianna at pinunasan ng ilang butil ng luha nito. It's been years. Pagkatapos ng nangyari sa atin, nabuntis ako. Hindi lang isa, triplets pa. Pinalayas ako ng tiya ko sa amin kaya wala akong mapuntahan. Pinuntahan kita sa kumpanya mo pero nasa ibang bansa ka na raw. Akala ko'y tinakasan mo na ako. I didn't. Nadurog ang puso niya. Muling nagpatuloy si Brianna. Tinulungan ako ng kaibigan ko. Tinulungan niya ako makapasok sa Greentech. Siyempre mahirap talaga kasi 3 baby yon. Sabay-sabay sila minsan kung umiyak at magutom. Yung tulog ko minsan 3 oras na lang. Minsan rin nakakalimutan ko ng kumain. May mga pagkakataong gusto ko nalang sumuko kasi alam mo yun, kaibigan ko lang yung nasa tabi ko ng mga panahong kailangan ko ng pamilya. Nung kailangan kita. Humikbi si Brianna. I'm sorry. Mahinang sabi niya. Gusto niyang suntukin at bugbugin ang sarili. Gusto niyang magpaliwanag kung bakit siya umalis ng bansa noon. Ngunit naisip niyang hindi na niyon mababago ang sakit na naidulot niya kay Brianna. We have children. Then can I meet them? Lakas loob niyang tanong. Tumango si Brianna kaya't agad niya itong niyakap at hinalikan sa noo. Thank you for bringing them into this world, Brianna. I don't deserve your forgiveness. Pero patuloy pa rin akong hihingi ng tawad sa iyo at sa mga anak natin. Wika niya.
Humiwalay sa kanya si Brianna at nagtatanong ang mga matang tiningnan siya nito. Pero sandali, hindi mo pa nasasabi sa akin kung bakit ka umalis at nawala ng alaala, hindi ba? Akmang sasagot na siya nang tumunog naman ang cellphone ni Brianna. Hindi lumayo si Brianna upang sagutin ang tawag, kaya't narinig niya ang nagsasalita mula sa kabilang linya. Brianna, I know you're at work, but it's an emergency. Yung apartment kasi nasusunog at naiwan pa sa loob si Stacy. Naiiyak na si Brianna habang papunta sa kanilang apartment. Sinundo sila ng isang helicopter para mas mapadali ang pagbalik sa Manila. Hawak ni Steven ang isa niyang kamay nang mabilis silang tumungo sa lugar kung saan sila nakatira. Maraming tao sa loob ng eskinita. Kararating lang din ng bombero nang dumating sila, kaya't mas lalo siyang naiyak. Pilit siyang pinapakalma ni Steven, ngunit wala yung silbi hanggat hindi niya nakikita ang anak. I'll go with them. Ililigtas ko ang anak natin. Determinadong saad ni Steven. At bago pa man niya ito mapigilan ay umalis na ito sa harapan niya kasama ng ilang bumbero. Mami! Nagulat siya nang makitang mula sa di kalayuan ay sakay ng ambulansya ang dalawa niyang anak na sina Blake at Calvin. May mga bakas pa ng uling ang mga ito. Kasama nito si Mika. Agad siyang tumakbo patungo sa mga ito at mahigpit na niyakap ang dalawang anak. Okay lang ba kayo? Narito na si Mami. Anong masakit? Malambing niyang tanong. Umiling si Blake, ngunit si Calvin ay nanubig ang mga mata at muli siyang niyakap. Bakit anak, Si Stacy po, Mami. Kaya siya naiwan kasi niligtas niya po ako. Umiiyak na saad ni Calvin habang yakap siya. Brianna, nagkasunog dahil pumutok yung saksakan ng kuryente sa kwarto niyo. Mabuti na lang at nasa sala kami noon ni Blake at Stacy. Dahil takot si Calvin sa apoy ay agad siyang hindilan ni Stacy palabas. Ang kaso, si Stacy naman ang naiwan sa loob dahil hinahanap raw niya yung drawing niyang family picture niyo. Paliwanag ni Mika. Narinig niyang hiyaw ng ilang tao at nang mabungaran niya ang dahilan, ay nakita niya si Steven na buhat ang walang malay na si Stacy. Agad nila itong dinala sa ospital. Napansin niyang puro paso na rin ang mga braso ni Steven, kaya't agad rin itong ginamot doon. Anak! Naiiyak niyang wika habang pinagmamasdan si Stacy. Hinawakan niya ang isa nitong kamay. Ligtas na ang anak niya ngunit nakitaan niya ng pagod ang mukha nito. May benda ito sa ulo at ilang benda rin sa braso. Hinagod ni Steven ang kanyang likod upang padahanin siya. Natigilan lamang sila pareho nang may mga taong pumasok sa loob ng silid. Si Mika yon, kasama sina Blake at Calvin. Mami! Sabay na tawag ng mga bata sa kanya at nabaling na ang tingin ng mga ito kay Steven. Napalunok siya. Nakitaan niya ng pangungulila ang mga mata ni Steven, kaya tumikhim muna siya at nag-ipon ng lakas ng loob. Blake, Calvin, siya ang daddy niyo mga anak. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod. Ngunit maya-maya pa ay naluluhang tumakbo ang mga bata papunta kay Steven at sinalubong naman ang mga ito ni Steven na isang mahigpit na yakap. Daddy? Bakit ngayon lang po ikaw, Daddy? Umiiyak na saad ni Calvin habang yakap ang ama. Samantalang si Blake naman ay umalis na sa pagkakayakap at nagpupunas ng sariling luha. I'm sorry, ngayon lang si Daddy, baby. Babawi ako sa inyo. Malumanay namang saad ni Steven. May luha rin sa mga mata. Mami? Mahinang saad naman ni Stacy. Gising na pala ito at kinukusot pa ang mga mata. Agad niya itong nilapitan at hinima sa buhok. Stacy anak, ayos ka lang ba? Anong nararamdaman mo anak? Tanong niya, ngunit hindi siya nito sinagot. Bagos ay nakatutok ang mga mata nito sa ama at mga kapatid. Anak, hindi ba't gusto mo nang mamit ang daddy mo? Ito na siya anak. Anya. Lumapit naman si Steven sa kanila at parang kinurot ang puso niya nang abutin ni Stacy ang mukha ng ama. Napapikit pa si Steven na parang dinadama ang maliliit na palad ng anak niya. Ikaw po ang daddy namin? Palagi ko pong napapanaginipan na may daddy ako. Ngayon po, totoo na. Sobrang saya ko po. Pumatak ang luha sa isa sa mga mata ni Stacy pagkasabi niyon. Sobrang saya ko rin dahil nakilala ko na kayo mga anak. I'm sorry kung ngayon lang ako. Pangako, babawi ako sa mga taong wala ako sa tabi niyo. Pangako ni Steven sa anak. At nang magtama ang mga mata nila ay nginitian siya nito na sinuklian niya rin ng isang sinserong ngiti. Makalipas ang isang linggo,
Katabi ni Steven si Brianna na nakaupo sa isang canopy swing. Mahina niyang inuugoy ang inuupuan nila habang magkahawak ang mga kamay. Naglalaro ang triplets ngayon sa garden kaya't nagkaroon sila ng oras upang mag-usap. Ang buong akala ko ay tinakasan mo ko noon. I'm sorry. Hindi ko alam na may sakit ka. You don't have to apologize, Brianna. May kasalanan din ako. Hindi ako nakabalik agad. I'm sorry. Pinahanap kita sa kaibigan ko noon. Pero ang kapalit noon ay kinailangan kong umalis ng bansa para sumailalim sa isang surgery. I took the risk. I don't want to lose the chance to live longer. Mahinahong saad niya. Tumingin siya sa mga mata ni Brianna. Walang saysay ang buhay ko noon. Walang buhay. I exist but I don't feel like I'm really alive. Kaya't wala akong planong magpagamot noon. Kung hindi ka dumating sa buhay ko, baka wala na ako ngayon. Dahil ikaw ang dahilan kung bakit pinili ko magpagamot, Brianna. Hinawakan niya ito sa pisngi at hinawakan naman ni Brianna ang kamay niya roon. Any more questions? Tanong niya. Sana hindi ka ma-offend sa tanong ko. Ani Brianna, kaya't natawa siya dahil parang nahihiya pa ito. Inakbayan niya si Brianna. What is it? Steven, ang sabi-sabi nila dati bakla ka raw. Totoo ba yun? Nagkakagusto ka sa lalaki noon? Natawa siya at bahagyang ginulo ang buhok ni Brianna. That's not true. It's just that minsan nami-misinterpret lang ng ibang tao ang kilos ko. Surrounded kasi ako ng maraming babae habang lumalaki. Siguro medyo na-adapt ko lang yun noon. Paliwanag niya. Why? Nagdududa ka pa rin ba? Hindi pa ba sapat ang triplets para patunayang straight ako? You know, we can make another batch. Ngisi niya kaya't namula si Brianna. Inaya niya si Brianna na tumayo. Palihim siyang sumenya sa mga taong nagtatago sa likod ng kortina. Excited siya para sa surprise niya kay Brianna. Brianna, I think someone's calling you there. Anya upang tumalikod dito. Ha? Wala naman ako narinig. Happy birthday, Brianna. Saktong pagtalikod nito ay mabilis na naglabasan ang mga taong mahal nila sa buhay. Saktong nakaluhod na ang isa niyang tuhod. Nakangiti siyang nakatingala ngayon kay Brianna habang hawak ang box ng singsing sa kamay. Anong... Napatakip ito sa bibig nang makita siya. Happy birthday, my love. I want to build a future with you and our children. At ayoko nang magsayang pa ng oras. Brianna, will you be my wife? Nanubig ang mga mata ni Brianna na nakatingin sa kanya. Kinakabahan pa siya sa magiging sagot nito. Ngunit sa huli isang malaking ngiti ang gumuhit sa labi nito. Makakatanggi pa ba ako? My answer is yes. I will be your wife, Mr. Hainsworth. Yay! Happy family na kami! Rinig niyang sabay-sabay na sigaw ng triplets bago tumatakbong nagtungo sa kanila ni Brianna para sa isang yakap. Ang salitang masaya ay kulang para ilarawan ang nararamdaman niya ngayon dahil nasa bisig lang naman niya ang mga dahilan kung bakit siya nabubuhay sa mundo. The End. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!